Hello po sa inyo, magandang araw, kamusta po kayo? So, this is your daily gabay pa rin po. Pakitignan nyo lang po yung timestamp sa baba ng video para po mahanap ninyo agad ang reading for your zodiac sign po. Thank you. See you po sa inyong reading. Hello, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, kukuha lang tayo ng one card. This is a single card read ngayon. And gusto lang nating malaman kung ano ang pinaka-importanteng reminder para sa inyo ng universe at this moment. So, you have the High Priestess. Ayan, paalala sa inyo ito, Aries, na kailangan ninyong makinig lagi sa inyong intuition. Baka ito yung nakakaligtaan ninyong gawin. Baka ito yung hindi ninyo napapansin because of all the busyness, no, regarding sa mga worldly things na ginagawa ninyo. Baka ito yung kailangan ninyong gawin sa ngayon, na makinig kayo sa inyong intuition, mag-tune in kayo lagi sa inyong intuition, at pakinggan ninyo ang sinasabi nito kasi that is divine guidance. That could be the answer sa inyong dasal, that could be kasagutan sa inyong mga tanong, no, ng impormasyon na kailangan ninyong marinig sa ngayon, no, from your intuition. Follow your inner voice, no? Follow what your intuition is telling you. Kung anong binubulong nito, pagtiwalaan ninyo kasi that is divine guidance. That's coming from the divine universe na information. At yan ang maghahatid sa inyo or magli-lead sa inyo patungo sa right direction. Yan ang magli-lead sa inyo patungo sa tamang desisyon kung kayo ay may decision making na kailangang gawin sa ngayon. Okay? Mas kayo ngayon din, mas malakas din ang inyong radar sa ngayon, Aries, kaya take advantage of that. Okay, pakinggan ninyong maigi kung ano ang bulong ng iyong intuition and even your dreams, no? Kasi hindi lang sa intuition ninyo dumadaan yung guidance sa inyo ng universe, but also through panaginip. Okay? Baka lately nagkakaroon kayo ng panaginip or baka in the next few days, no? Magkakaroon kayo ng panaginip. Make sure that you're tuning in to it kasi that is also a message from the divine. Guidance yan para sa'yo. Maaari kasi na talagang kailangan ninyo siguro ngayon ng gabay kaya hindi kayo pinapabayaan ng universe, no? He is sending you messages, guidance through your intuition and also through your dreams. So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, this is a one-card read for today po at titignan lang natin dito kung ano yung pinaka-importanting mensahe ng universe para sa iyo sa ngayon. Right at this moment, and we have the moon, no? Leo, your intuition is on point sa ngayon. Malakas ang inyong radar, malakas ang inyong pakiramdam. Gamitin ninyo ito to your advantage dahil baka merong mga guidance, ang divine universe para sa iyo. Baka meron kayong meron kayong sitwasyon wherein nalilito kayo. Maybe you are making a decision but you can't make a decision yet dahil maybe you are confused, you are fragmented, yung isip ninyo here and there. Kaya iniimbitahan kayo na makinig kayo sa inyong intuition because your intuition will guide you towards the right path, no? Ito yung magpapalinaw ng inyong isipan pagka magkakaroon kayo ng clear direction of where you are heading, of what you need to do first, yung mga ganon, ano ang dapat na i-prioritize, something like that. Okay? And also, the moon energy
this signifies na hindi malinaw talaga sa isip ninyo kung ano ang dapat ninyong gawin. Kaya importante na kung mayroon kayong desisyon na kailangan gawin, atras ka muna, step back from that, no, for quite a bit. Kasi totoo, this is not the right time for you to make a decision. Kasi nga, fragmented pa ang isip ninyo, confused pa kayo, or maybe hindi pa malinaw sa isip ninyo ang inyong sitwasyon mismo, you know? Kaya now is not the time to make a decision kasi baka magkamali lang kayo, pagsisihan nyo lang yan in the end, okay? Hindi kayo pinapabayaan ng universe. You're being sent mensahe, no? You're being sent intuitive messages, you're being sent guidance, no, through your intuition and through your dreams as well. Kaya pay attention din kayo sa inyong mga panaginip, okay? Kasi yung mga panaginip na yan also, you know, is being sent to you to guide you, okay? To guide you kung ano ang dapat mo nang gawin, no? Saan ka na patungo, no? Ang dapat mong unahin, okay? So good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, tingnan natin kung anong pinakamensahe para sa inyo, anong importanteng message na gustong iparating sa inyo ng universe right at this time. So, we have the Empress. Napakaganda, no? Napakaganda kasi may abundance, may prosperity na paparating sa buhay ninyo. This is a heads up para sa iyo, Taurus, no? Na maging bukas ka. Maging bukas ang inyong puso, ang inyong sarili, ang inyong isipan. Buksan na ninyo ang inyong mga arms, ang inyong mga kamay sa pagtanggap ng mga biyayang ito because this is abundance and prosperity coming your way. Meron paparating dito ng mga financial blessings, no, or financial opportunities na siyang magpapabago ng inyong financial landscape. Okay? Maganda rin itong energy na to pagdating sa pamilya, you know, kasi this is the time also that magkakaroon din kayo dito ng pagpapakita, pagpaparamdam ng pagmamahalan, ano, sa bawat isa. This is also a time, no, na siguro magfo-focus din kayo sa inyong well-being, you know. Pwedeng sa ngayon, you are also going to nurture yourself, you're also going to pamper yourself, you are going also to take care, no, of yourself sa ngayon. Hindi lang yung ibang tao yung inaalagaan ninyo, hindi lang yung ibang tao yung inaasikaso ninyo, but also sa ngayon you are going to focus on yourself. So, yun. Maybe also you are going to napipick up ko dito, maybe you are going to do some kind of visit sa salon. Pwedeng kayo ay mag-glamorize sa ngayon. Pwedeng kayo ay yung parang ititreat din ninyo ngayon ang inyong sarili, no? Siguro kasi, 'di ba, deserve nyo naman ito, nagsipag kayo, nagtrabaho kayo, deserve nyo naman na kahit papaano ipamper naman ninyo ang inyong sarili, magpaganda, 'di ba, magpasalon, magpamassage, yung mga ganon. You deserve to relax, you deserve also to treat yourself, 'di ba, or pamper yourself. So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Gemini. Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, first message ninyo, or I mean, this is the only message that we have sa ngayon, ano, we are looking into the most important thing, no, na dapat ninyong malaman sa ngayon. So, we have 8 of Wands. Ayan, merong paparating na opportunity sa inyo. May mga magagandang balita na paparating dito and that could be related to various
opportunities, no, na pwedeng i-offer sa inyo ng universe sa ngayon. This could be travel, no, this may involve travel, or pwedeng yung good news na to, baka meron kayong mga in-applyan trabaho, baka ito na yun, no, baka kayo ay baka mababalitaan nyo na ma-hire na kayo, or baka mababalitaan nyo na sa ngayon na kayo ay iniimbitahan para sa job interview, pwedeng ganon. Possible din na ito ay related siguro sa pwedeng mga investment ito. Baka merong mag-offer sa inyo ng investment, or pwedeng merong mag-offer sa inyo dito ng collaboration sa isang project, or pwedeng merong mag-offer sa inyo rito na mag-ano kayo, kunin ang inyong serbisyo at magtrabaho kayo sa kanyang kumpanya, sa kanyang departamento, pwedeng ganon. Or possible na this is also a business opportunity. Baka merong makikipag-partner sa inyo sa negosyo, pwedeng ganon din ang ganap. So, importante dito na you need to be ready for anything. You need to be ready for any opportunity na dadating. Because you never know, diba? Kung anong pwedeng dumating, mabilisan din pati, no? Kapag may dumating na offer sa inyo, it might require you to make a decision right away. It might require you to make a decision agad-agad, no? Kaya you need to be ready for anything. Okay? So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot, at kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you. So, Cancer, tignan natin kung ano yung pinaka-importanting mensahe na gustong iparating ng universe sa inyo right at this time. Okay? So, we have 3 of Swords. Cancer, dumaan, no? Siguro ang iba sa inyo rito sa heartache, sa heartbreak, no? Tapos na to no? This happened already in the past. So, tapos na to, pero ngayon, you're still grieving, no? Masama pa rin ang inyong loob. Kumbaga, you're still grieving, you're still in a sorrow stage, no? Nasaktan kayo dito ng bonggang-bongga. This could be anything. Pwedeng ang nangyari sa inyo rito, pwedeng nagkaroon ng separation, no? Cancer, baka nagkaroon kayo ng separation. Pwedeng meron ditong naghiwalay talaga, naghiwalay na nag-divorce, pwedeng naghiwalay na magjowa, diba? Pwedeng meron ditong annulment na nangyari, or pwede rin, ang napipick up ko din dito, baka ang iba sa inyo, maybe you have lost your loved one, no? Baka meron ditong namatayan sa inyo, in the past, matagal na, pwedeng matagal na tong you have lost your loved one, pero hanggang ngayon siguro you're still grieving, hindi pa kayo nakapag-move on from that situation. So, yun ang maaaring nararamdaman ng iba sa inyo sa ngayon. Or pwedeng meron ditong nakapanloko, no? Para sa iba naman sa inyo, kasi iba-iba tayo ng sitwasyon, and napipick up ko din dito, this could be a betrayal, no? This could be a betrayal, kaya matinding heartbreak, no? Heartache ang pinagdaanan ng iba sa inyo rito. So, but you know what? Whatever the case may be, magpakatatag ka lang. Magpaka-atibayan mo lang ang inyong loob, kasi always remember na lahat ng pangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Lahat ng pangyayari sa buhay natin ay may purpose ang mga yan, at may rason. There is a valid reason why it's happening. Kaya sana tulungan ninyo ang inyong sarili na mag-heal na kayo, mag-move forward na kayo. Maganda yan na you are honoring your feelings and emotions. Kung kayo'y nasasaktan, umiyak, yung gano'n, express ninyo yung sarili ninyo, kung ano yung inyong nararamdaman. Importante din yun na you are honoring your feelings and emotions para ma-release ninyo kung ano ang
nararamdaman ninyo na dapat na ano ninyo, ang tawag dito, ma-express, no? Kasi that is also one way of releasing, diba, the pain, releasing the tension, or kung ano man, ang inyong nararamdaman. Kaya, tama din yon. Pero, may hangganan din ang lahat, hindi ba? Dapat meron din kayong maisip dito na pag-move on, diba? One day when you're ready to heal, mararamdaman nyo na lang din yan na it's about time na for you to move on. It's about time na para i-release mo na to so that you can start a new life, diba? Kasi hindi po pwede rin na nandun tayo forever, no? Sa sorrow, sa grief, diba? Because you also need to face the reality, diba? Na sadyang ganun talaga ang buhay. There is some ending that has to happen. There is a beginning, no, that needs to happen, diba? At saka kapag may nagtatapos, mayroong magsisimula. Kapag may nagsasarang pinto, mayroong magbubukas. Lagi nating alalahanin yun. At ang pinaka-importante, let's always remember na everything that happens sa buhay natin has a valid reason. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. So Virgo, this is the one card, no, read ito, and this is the most important message na dapat ninyong marinig sa ngayon. So we have 8 of Swords. Ayan, so siguro ang iba sa inyo rito is feeling anxious, feeling frustrated, yung ganon. Pero kasi this is your yung parang nagsa-self-sabotage kayo dito Virgo. Maybe you are not truly aware, no, of kung ano talaga ang katotohanan ng nangyayari rito. Kasi akala nyo lang ito no? Si 8 of Swords is an energy of illusion. So baka nagkaka-anxiety kayo for nothing. Nafo-frustrate kayo for nothing. 'Di ba? Kasi kung iisipin ninyo ang inyong sitwasyon, you have all the power. Diba? You have all the power to do whatever it is that you want to do. Maybe you also have the resources. Maybe you also have the means, diba, na gawin kung ano ang gusto ninyong gawin. Pero parang nag-hold back kayo because sa naiisip lang din ninyo. Baka kayo ay nagne-negative thinking. Baka kayo ay nagne-negative thoughts, diba? Baka nag-over-analyze kayo ng inyong sitwasyon. Kaya tuloy, parang naiisip ninyo kung ano yung negatibo, diba? Kaya hindi tuloy kayo hindi kayo hindi kayo makausad, diba? Sa kung ano man ang gusto ninyong gawin. Diba? Pero ang totoo, no? You can. Kung ano ang gusto mong gawin, you can do it. Lakasan mo lang ang inyong loob and don't get in your own way. Okay? Virgo. Kasi sometimes si Virgo may tendency na mag-overthink. Overanalyze ang mga bagay-bagay, ang mga sitwasyon. Kaya sometimes yun ang pumipigil kay Virgo para mag-continue, no, sa kung ano man ang plano niya, 'di ba? So baka ganun ang ganap sa inyo sa ngayon, Virgo. So look into your situation. Look into the truth, no, or the heart of your situation sa ngayon. Kasi baka ma-realize niyo diyan, no, na it's just you and your mind nag-overthink. Okay? Kasi parang wala namang rito parang wala namang pumipigil sa iyo,
'Diba? Wala namang kumukontra sa'yo. So, it could be just in your mind. Okay? So, pag anuhan ninyo to, pag nilay-nilayan ninyo, no, tignan ninyong mabuti ang inyong sitwasyon para hindi masayang yung oras ninyo. 'Diba? Always remember na every minute, every second is valuable. So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana pa nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, this is your one card read, and natignan natin kung ano yung pinaka-importanteng mensahe na dapat ninyong malaman for today. We have 10 of Cups. Wow, napakaganda Libra ng inyong message for today. There is 10 of Cups, and this is domestic bliss, domestic happiness, diba? This is prosperity, there is abundance, contentment. Iba yung saya ang mararamdaman ninyo, pati na rin ang inyong pamilya, no? Masaya, no? Masaya ang bawat isa. Po pwede na yung mga wants and mga needs ng ninyo at ang inyong pamilya ay baka nandiyan dyan na na-experience nyo na, nararanasan nyo na nakikita nyo na, nahahawakan ninyo na. Kaya masaya kayo. At hindi lang yan, no? Pati yung relasyon ninyo sa bawat isa maybe is also have improved. Kaya siguro ngayon mas malalim ang pag-iintindihan ninyo, mas malalim yung understanding ninyo sa bawat isa. Harmony is there between each other. Kung merong pag hindi pagkakaintindihan siguro in the past, that is cleared na sa ngayon, at ngayon na kayo ay maganda na ang samahan, maganda na ang usapan, ano? Napoprovide ninyo yung pangangailangan ng bawat isa, napoprovide ninyo yung wants ng bawat isa. So, merong dito merong kasaganaan din. Pagdating sa mga material na bagay, may kasaganaan, no? Siguro kayo na mararanasan sa ngayon. Kung wala pa po, pwedeng yan ay paparating, no? Paparating at eventually, you are going to experience it. You're going to embrace contentment, no? And fulfillment. Kaya good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, this is the most important message, no, na dapat ninyong malaman sa ngayon. Scorpion, we have 9 of Cups. Ayan, napakaganda. Diba? Na mensahe sa inyo ng universe for today that this is wish fulfillment energy. Meron kayong mga wishes that are coming to fruition sa ngayon. Hindi lang ito isang wish na pwedeng dumating. Hindi lang ito isang wish na pwedeng ibigay sa inyo ng universe sa ngayon. This could be your wishes now coming your way. So this is also a time for joy and happiness, contentment. This is also a time of new optimism, diba? Pwedeng may mga financial blessings din dito na paparating. May material abundance, no, na dadating sa inyo rito, Scorpio. Kaya napaka-swerte ninyo, napaka-blessed ninyo, napakaganda ng sitwasyon na ito sa inyo. Ang iba sa inyo, no, if you are still single, this is the time also that you're going to fall in love, no. Baka ngayon makikita mo na kung sino yung magiging person ninyo, potential na maging jowa ninyo. Maybe you are also meeting your twin flame, your eternal love, your soulmate, yung gano'n, ano. And, pwede na magka-love life na ang mga wala pang love life dyan, no. So, baka ito na yung time na pumasok kayo sa isang love and romantic relationship. So, hindi lang pera, no, ang pwedeng maging abundant kayo, hindi lang material na bagay ang pwedeng maging abundant kayo sa ngayon, but also love and care,
'Diba? Kasi nga, baka yan, ito yung manggagaling doon sa tao na pwedeng makilala ninyo sa ngayon at pwedeng maging karelasyon ninyo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, Sagittarius, tignan natin anong pinaka-importanting mensahe na dapat ninyong malaman sa ngayon. We have 3 of Wands. Wow. So, napakagandang message ito. Kasi si 3 of Wands, this is a good fortune energy. No? Mayroong swerte din dito na paparating sa inyo. Swerteng babalot sa inyo at this time, no, Sagittarius. So, mababago na yung takbo ng sitwasyon ninyo sa ngayon. Things are going to fall into its right places. Things are going to be in your favor, no, sa ngayon. Time din ito for adventure, no? Siguro ang iba sa inyo rito, baka yung adventure na to talagang travel, no? O pwedeng kayo ay aalis, pwedeng kayo ay may pupuntahan, o pwedeng kayo ay merong titignan, no, ng mga ibang bagay, yung mga ganon, alright? At isa pa, no, Sagittarius, possible ng iba sa inyo, baka kayo ay may hinihintay, no? Baka yung hinihintay ninyo could be result, no? Result ng mga ginawa ninyo in the past. Possible ng iba sa inyo rito, Sagittarius, is going to yung parang naghihintay na kayo, or maybe you are looking forward to seeing or experiencing the fruit, no, of your hard work. Baka ngayon tinitignan-tignan ninyo na kasi pwede, no, na pwede na nakikinikinita nyo na nag-work, no, kung ano man ang ginawa ninyo. Maaari kung ano man ang papaano ninyo ni-roll out yung plano ninyo in the past. Maaaring nakikinikinita ninyo na nagiging magandang resulta nito, nagiging maganda ang dating, kumbaga. So maybe hinihintay nyo na yung resulta nito, no? Yung makita ninyo talaga na meron na kayong proof na indeed, no, it is working. So pwedeng ganun ngayon ang ganap, no? Maaring yun ang tinitignan-tignan ninyo, binabantayan ninyo. Expansion then, no? This is a time for expansion for some of you, Sagittarius. Pwedeng expansion yan ng inyong negosyo, ng inyong career, or pwedeng pag-aaral, no? Kaya nakikinikinita ko din dito, no, sa energy na to, na baka talaga kayo ay merong pupuntahan, kasi baka yung travel, no, na gusto ninyong gawin, so ngayon could be related to that expansion, whether it's pag-aaral, career, or negosyo. So good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So Capricorn, this is just a one card read, and titignan lang natin dito kung ano yung pinakamalakas na mensahe na gustong na malaman ninyo, no, ng universe. So we have the Tower. Ayan. So Capricorn, there is going to be some releasing na kailangan ninyong gawin dito, no? There is something dito that pwedeng mangyari na magbago, no, ang inyong sitwasyon. And hindi kayo ang merong kagustuhan nito, but this is the universe doing it for you. This is the universe na mag-e-effort dito, no, para baguhin ang inyong sitwasyon. Okay? You were given heads up, no, dito, Capricorn, in the past. Binigyan na kayo ng mga mensahe ng universe, nudges, intuitive messages. You were already being sent heads up
no, na dapat yung sitwasyon na to baguhin mo na, gawin mo na, simulan mo na baguhin ang sitwasyon. But maybe hindi ninyo napapansin yon, hindi ninyo na gets, no, ang mensahe ng universe sa inyo, kaya nagpatuloy kayo, and then now is the right time na para mangyari ang mga pagbabagong ito. But since hindi ninyo to pinansin, ano, yung universe nang gagawa nito para sa'yo. Kaya this could be a surprise para sa'yo. There could be a surprise element dito. This is going to be like, baka ma-overwhelm kayo kasi magugulat kayo, yung ganon. But, this is the right time na para mangyari ang dapat mangyari. So, ang ano lang dito, no, sa una, it might overwhelm you, no, it might overwhelm you, pero at the end of the day, kapag naka-adjust ka na sa sitwasyon na to, doon mo na to makikita, no, ang ganda ng pangyayaring ito, no, mapapawi na yung inis mo, yung galit mo, yung pagkagulat mo, mapapawi na yan at mapapalitan na yan ng contentment at saya, kasi kung saan ka dadalhin ng event na to, ng pagbabagong ito, you will be in alignment with your destiny na. Kaya magiging masaya ka na. No, marirealize mo na, ay nako, sayang, 'di ba? Sana noon ko pa to ginawa, sana nag-take action na ako noon pa man, 'di ba? Kasi sana noon pa, matagal na, 'di ba? Siguro na naging masaya ka na, 'di ba? So ngayon there could be panghihinayang, ano, pero okay lang yan, Capricorn. Ang importante, you will be able to embrace it na, no? You will be able to welcome it na sa buhay mo kapag nakasettle ka na, no? So, this could be in any area of life, no? Depende yan sa inyong sitwasyon. Pwedeng sa trabaho yan mangyari, pwedeng sa relationship, pwedeng sa pamilya, depende sa inyong sitwasyon. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. Truly appreciate it. God bless you. Aquarius, this is the most important message that you need to hear right now. So, we have the world. Ayan. So, napakaganda. Kasi the world is, this is an ending and beginning energy. Ito yung ending na napakaganda, napaka-exciting. Kasi, ang magtatapos dito is kung ano yung matagal na ninyong pinagsisikapan, matagal na ninyong pinagtatrabahuan. So, this could be task given to you siguro for quite some time na pinagtatrabahuan ninyo. Finally, ngayon matatapos mo na, ma-accomplish mo na. This could be a project, this could be pag-aaral, 'di ba? Pwedeng ganon, or kung ano man, pwedeng may kino-construct kayong bahay, you know, for someone else, or pwedeng para sa inyo din. So, depende sa inyong sitwasyon, but this is something that you've been working hard, no, on, at ngayon finally eto matatapos mo na. It's coming to its completion na, kaya this is the ending na talaga namang exciting para sa iyo, kasi finally you are going to finish it up. You are going to achieve kung ano man ang goal ninyo rito. Kaya napakaganda. So this is also going to be very rewarding para sa iyo, kasi pwedeng may recognition din dito na makuha kayo. Maraming positibong epekto, no, sa buhay ninyo ang tagumpay na to. Pwedeng nakikita ko rito parang ang daming magpapalakpak sa iyo, no? So pwedeng talagang malaking malaking achievement ito ninyo, and people are going to celebrate that with you. People are going to be recognizing your galing, your effort, yung talent ninyo, you know. So this is definitely a big success para sa iyo, no? Kaya congratulations. At ang success ninyo na to is going to open up new doors, no? Mas marami siguro ngayon ang offers
sa inyo, pwedeng maraming magkukuha ng inyong serbisyo, at marami na kayo ngayon tagahanga, marami ng tao siguro ngayon ang people are going to look up to you sa ngayon dahil na mabibighani sila sa inyong galing, no? Sa inyong ginawa. So, kung ano man itong pinagtagumpayan ninyo. Kaya napakaganda. Pwede rin na magta-travel ang iba sa inyo rito, Aquarius, no? So, very soon, siguro you're going to travel the world or maybe you're going to travel across the globe. Pwedeng ganun ang ganap. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, this is your guidance for today, and this is the most important message, no, that the universe wants you to know at this time. So, napakaganda. This is the Sun. Okay? Ang swerte ninyo. You know? This is the Sun. This is liwanag na babalot sa buhay ninyo sa ngayon. In all areas of life, the Sun is going to shed its light in your life, no? Sa iba't ibang parte nito. Kaya magiging vibrant ka, magiging energetic ka, magiging masaya ka, excited ka. And this is going also to bring forth success, no? Material success, financial success, at kung ano pang klaseng tagumpay ay pwedeng dumating sa buhay ninyo sa ngayon. Ano man ang pinag-e-effortan ninyo. You know, maybe you're going to succeed sa lahat ng iyan. And you're going to, ang maganda rin dito, no? Kung meron meron kayong mga physical ailments, meron kayong mga pinagdadaanan, medyo problema, no, sa inyong pangangatawan, ano. This is the time also that you will start feeling better. Pwedeng babalik na yung inyong energy, pwedeng babalik na yung inyong vitality, pwedeng babalik na yung inyong lakas, no. Gagaling na, no. Pwedeng i-epekto na yung mga pagpapagamot ninyo, epekto na po, pwedeng ganun ang ganap dito for some of you, you know. So this is really a time that you're going to be filled with joy, with happiness, with contentment, with ang tawag dito, yung strength ninyo will be back as well. Kaya magiging kayo, energetic, no? Magiging optimistic and enthusiastic din kayo sa ngayon. Kaya good luck sa'yo, no? Sa swerteng ito. So, this is also a new beginning, no? Meron kayong sisimulan bagong ganap rito, Pisces, at maaaring yung mga sisimulan ninyo sa ngayon kasi things are going to turn in your favor sa ngayon, ano? Merong pag-ikot din ng gulong ng palad sa buhay ninyo sa ngayon, ano? Kung galing kayo sa mga problemadong sitwasyon, kung mayroong mga darkness kayong naranasan sa buhay ninyo lately, you know, things are going to change for the better at magliliwanag ang buhay ninyo. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.